Ang pinakapangbihirang training na magpapalakas ng sobra kay Soho, na kahit ako ay nagulat sa bilis ng transformation ng ating bida na para bang binild up ang katawan ni Soho upang mangbugbog ng kalaban. At mukhang dito na magtatapos ang tinatagong sekreto ni Lee Min-sung dahil sa bagong karakter na ating makikilala, which is ang nag-iisang anak ni Baek Kyun-ho na si Baek Mi-ho. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan gabi nang nakauwi si Soho sa kanilang bahay at makikitang pagod na ang ating bida dahil ikaw ba naman ang sasalubungin ng mga malalakas na monster sa airport at kakagaling mo lang sa field type pyramid dungeon. Kaya napatingala na lamang si Soho habang humihinga ng malalim sa sofa. Napansin ni Vero na parang sobra ata ang pagod ng young monarch, kaya napatugon si Soho na pagod talaga siya. Napagod siya sa lecture ng kanyang uncle, na makikitang galit na lumuluha itong si Eugene Ho sa sobrang pag-aalala dahil okay lang naman daw na poprotektahan ni Soho ang Earth, subalit ang kaligtasan daw nito ang mas dapat papahalagahan dahil kung may masamang mangyayari sa kanyang pamangkin, di niya alam kung paano harapin ng mga magulang nito. Kaya napangiti na lamang si Soho na inaalala ang mukha ng kanyang uncle dahil alam niyang nag-aalala din ngayon ng kanyang ama at ina. Biglang tumayo ang ating bida at pangiting sinabi kay Vero na pupunta sila ng Shadow Dungeon. Kaya nagbungkahi ang insekto na sa tingin daw niya kailangan munang magpahinga ni Soho kahit saglit man lang. Nasagot naman ang ating bida, rest can wait. Sinabi ni Soho na babalik naman siya kaagad, hindi kasi niya nakumpleto ang daily quest at ayaw niyang palagpasin ng kahit anumang daily rewards na kanyang makukuha, kaya napaisip na lamang si Vero na baka naa-addict na daw itong si Soho sa pagiging malakas. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa loob ng Shadow Dungeon kung saan napadilat ang mata ng ating bida at wala siyang ibang nasabi kundi what. Dahil tapos na daw ang kanyang daily quest at sinabi ng system na tinalo na daw niya ang lahat ng natirang monster sa loob ng Shadow Dungeon, kaya siya ay napatanong kung ano ang nangyayari dito. Tahimik lang si Lady Essel habang si Gray tahol ng tahol na para bang nagsusumbong, ngunit ang pinakasala rin sa lahat ay itong si Amot dahil buong gabi palang pinatay ni Amot ang lahat ng goblin sa loob ng Shadow Dungeon. Napaliwanag naman niyang nilinis lang naman daw niya ang lahat ng nakikita niyang loathful servant ni Tarnak sa tirahan ng Young Monarch at bilang pangako niya sa Young Monarch, wala daw siyang pinatay na tao. Napahawak na lamang sa ulo si Soho na para bang nagluluksa ang tatlo kasi dahil daw sa ginawa ni Amot ang kanyang growth ay babagal. Since pinatay ni Amot ang lahat ng monster, hindi niya na magagawa ang kanyang daily quest. Bagay na nagbigay ng katanungan sa isipan ni Amot. Sinabi ni Amot na kung gustong lumakas ng Young Monarch ay kaya niya itong bigyan ng training kung saan parang nabuhayan ng loob ang ating bida at dagdag pa ni Amot, hindi din daw siya malakas nung una kaya alam niya kung paano lumakas kaya bibigyan niya ng training ang Young Monarch upang lumakas. Biglang nag-notify ang system na mayroong quest na dumating, isang daily quest preparation to become stronger at tinanong ang ating bida kung tatanggapin ba niya ito. Kaya hindi nagdadalawang isip si Soho na tanggapin ng quest at nagpasalamat kay Amot at aasahan daw niya ito. Umilaw ang status window at nakita ng ating bida ang 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats at 10 kilometers run. Kaya napatanong siya kung ito ba ang training na gagawin niya. Na para bang nadadalian lang si Soho sa training na ito. Ngunit sinabi ni Amot na hindi pa yan sapat dahil kailangan daw siyang kargahin ni Soho sa likod habang ginagawa ang lahat ng ito. At ipinaliwanag nga ng system na dapat talagang kargahin ni Soho si Amot habang ginagawa ang task. Bumilog ang mata ng ating bida nang nalamang kailangan niyang kargahin si Amot at kahit si Lady Essel ay napaisip rin kung paano kakargahin ng Young Monarch ang higanteng reptile. Sinabi ni Amot alam niya na mahihirapan si Soho sa current size niya. Subalit ayos lang naman dahil ang kanyang katawan daw ay sanay ng wasake ni Tarnak at ilang beses na rin daw itong na-regenerate. Kaya magagawa niya itong manipulahin na makikitang nagulat ang tatlo sa kanilang nakita dahil si Amot ay bigla na lamang lumiit at sinabing, ayos na ba to? Sinabi ni Amot na sisimulan na nila kaagad ang training kung saan dumapa kaagad si Soho upang mag-push up, ngunit parang nagdududa siya sa pwedeng mangyari kapag sasakay na si Amot sa kanyang likod.
Ipinaliwanag ng system na dahil sa malaking pagkakaiba ng lakas ni Amot at ng player, lalo na sa fighting ability, ang kanilang band skill ay nakalock at kailangan munang mag-level 80 ni Soho bago ma-unlock ng player ang kanilang band skill. So nasa S-rank level na talaga itong si Amot mga lads dahil sa ngayon si Soho ay nasa level 35 pa at siya ay nasa around A-rank level. So mahaba-habang pagsasanay pa ang dapat gawin ng ating bida. Kaya ang pagsasanay na ito ay siguradong bibilis talaga ang kanyang pag-level up. Subalit hindi nga nagkakamali ng expectation si Soho dahil siya ay bumaon sa ground nang umupo si Amot sa kanyang likod. Kaya napa-oops na lamang ang reptile dahil nakalimutan daw niyang sabihin na kaya niyang palitin ng kanyang katawan ngunit hindi nagbabago ang kanyang bigat. Sobrang nag-aalala ang tatlo habang tinitingnan ng sitwasyon ni Soho, ngunit ang mukha ni Bero ay hindi yata nag-aalala, parang galit na ata ang insekto. Pinilit ni Soho na i-push ang sarili, ngunit nararamdaman niyang parang mapupunit ang kanyang braso sa sobrang bigat ni Amot. At sinabi ni Amot na alam naman niyang mahirap ito para sa young monarch, subalit kailangang kumapit ni Soho upang magkaroon ng breaking down at regeneration sa katawan dahil ito lang daw ang natatanging paraan na alam niya upang lumakas ng mabilis. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Near Pajo Field Type Dungeon kung saan ipinakita ang isang tao na nasusunog sa kulay asul na apoy at lumalabas na ang Field Type Dungeon na ito ay isa sa mga Stardust Factory ni Lee Min-song. Ipinakilala ang isang demon na nagngangalang Mormo ang tagapangasiwa ng Stardust kung saan tinanong ni Lee Min-song ang demon kung hanggang kailan niya ito gagawin. Sinabi ng demonyo na nanumpa daw itong si Lee Min-song na maging parte dito dahil ang kanilang maruming buhay ay iniligtas daw ng The Chosen One. And I guess ang Chosen One na tinutukoy niya dito ay ang Apostle of Itaram. Kaya parang nainsulto itong si Lee Min-song nang narinig ang salitang maruming buhay kung saan bigla niyang pinatamaan ng dagger ang baba nito kaya tumalsik ang mga naputol na tentacle sa baba ng demonyo. Nagalit si Lee Min-song dahil kinumpara daw ng demonyo ang kanyang buhay sa buhay ng isang monster kaya binalaan niya itong patayin kung uulitin ang mga sinabi. Tinanong ni Lee Min-song kung nasaan na ang bata dahil malapit na daw bumalik sa Korea si Lim Tae-gyo kaya inutusan niya ang demonyo na tanungin ang bata patungkol sa ipinangako nito sa kanya na sagot naman ng demonyo, abala daw ngayon ang apostle. Ibinigay ng demon kay Lee Min-song ang stimulant stone at tinanong siya nito kung bakit hindi ito gumagamit ng stone since gusto palang lumakas ni Lee Min-song at naalala niya ang The Chosen One na siyang nagligtas sa kanya nung winasak ng Shadow Monarch ang Demon Realm habang siya ay tumatakas sa Dimensional Crack. Kaya sobra ang kanyang pasasalamat dahil nagpalaganap ito ng Stardust sa Demon Realm at dahil dito nagawa nilang ma-destroy ang traidor na household which is ang Radero clan. Kaya ipinaliwanag niya na kung susunod lang daw si Lee Min-song sa puzzle, makukuha nito ang lakas na lampas na meron si Lee Min-song ngayon at pwede na nitong talunin ang tinutukoy nitong si Lim Tae-gyo. Itinapon ni Lee Min-song ang kanyang sigarilyo at sinabing may alam ka ba patungkol sa S-rank at pinayuhan niya ito na huwag umakto na alam ang lahat at huwag siya bigyan ng kahit anumang payo dahil hinding-hindi niya ito gagamitin. Habang papalis na si Lee Min-song, sinabi ng demonyo na ang mga tao daw ay mga tanga. Kaya ito daw ang dahilan kung bakit nananatili pa rin itong talunan. Ipinakitang nasa labas na ng dungeon si Lee Min-song at makikitang inis na inis ang mukha nito dahil kailangan niyang gawin ang pinag-uutos ng apostle until magagawa ng patayin ng bata si Lim Tae-gyo at pagkatapos ire-report niya ito sa Hunter Association at ang association ng bahalang mag-aasikaso sa apostle at siya ay babalik na sa normal na buhay kung saan matatamasa niya ng muli ang kasikatan. Subalit ang hindi alam ni Lee Min-song ay mayroong babaeng nakamanman sa kanya na nakatayo sa itaas ng tower at kaagad tumawag ang babae sa association chairman upang i-report na si Lee Min-song ay kakalabas lang sa Paho Field Type Dungeon. Inisip ni Woo Jin-chul na malaki ang kanyang kutob na sa lugar na yon doon ginagawa ang Stardust kaya inutos ng chairman kay Hunter Baek Miho na pakisundan si Lee Min-song. Nasa office pala ng chairman si Mr. Choi. Nakikinig lang sa usapan at sinabi niya na mukhang malapit na nilang malaman kung ano nga ba talaga ang ginagawa ni Lee Min-song dahil during sa airport dungeon break incident daw, lahat ng Hunter Association staff na nagmamanage malapit sa gate ay nawalan ng alaala sa parehong oras at ang mga hunter na ito ay nakapag-consume ng Stardust. At nadiskubrihan din nila na ang mga hunter sa iba't ibang lugar na may kakaibang galaw, lahat sila ay magkatulad lamang na nakapag-consume ng Stardust.
Sinabi ng chairman na dahil lumilitaw ang isang questionable na pangyayari, kailangang itigil ng Hunter Association ang paggamit ng Stardust. Kaya napatanong si Mr. Choi kung ano ang gagawin ng chairman kay Lee Min-song. At seryoso namang sinagot ni Woo Jin-chul na kailangan nilang mahuli si Lee Min-song at ang nasa likod nito. Kung saan nagmungkahi itong si Mr. Choi na gagamitin ng kanyang mga hunter upang tulungan ang chairman ng Hunter Association. Nakita ni Jin-chul ang picture sa kanyang table at naalala niya ang sinabi ng CEO na si Yoo Jin-ho na ligtas nang nakabalik si Soho sa Korea at naisip niya na kung si Soho ay isang growth type hunter katulad ng kanyang ama, malaki ang chance na hinahadlangan ng system kung ano ang kailangan nitong gawin katulad ng nararanasan ng kanyang ama. Kaya sinabi niyang para kay Jin-woo, gagawin niya ang lahat para tulungan si Soho. Pagkatapos, ipinakitang nagpang-abot ang pawis at laway ni Soho sa push-up na kanyang ginagawa dahil nasa 99 push-up na pala ang ating bida. At ipinakita na nagkapunit-punit ang muscle tissue sa kanyang braso sa pang 100 push-up habang si Amot kalmado lamang sa likod ni Soho. Hindi maipahiwatig ni Lady Essel at Gray ang sobrang pag-aalala para sa Young Monarch, habang si Vero hindi na nakapagtimpi pa at tinawag niyang stupid crocodile itong si Amot at gusto niyang ipatigil ang pagsasanay. Kahit tumatalsik ang dugo sa braso ni Soho, pinilit niyang itaas ang kanyang kamay at binuksan ang status window upang pindutin ang purchase. Kaya napatingin na lamang ang apat na monster dahil bumili pala ang ating bida ng recovery potions at sinabing mahusay ang pagsasanay na to dahil gusto niya talagang lumakas bago niya makalaban si Lee Min-song. Kaya napangiti na lamang si Master Amot nang sinabi ni Soho na mayroon pa silang task na gagawin at ipinakitang batak na itong si Soho mga lods. Sobrang bilis ang paglaki ng muscle sa kanyang braso at may kukumpara mo talaga ang katawan niya kanina na parang binibuild up talaga ang katawan ni Soho based sa kanyang fighting style, which is mostly gumagamit siya ng kamao at mukhang pangbugbugan talaga ang katawan na to. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!